Hi guys! Kung may upcoming Japan trip din kayo, narito ang mga hinanda kong travel documents at travel essentials bago ang lipad ninyo. So ibig sabihin, dapat sa bahay nyo pa lang na prepare nyo na agad ang mga to. Syempre number 1 dyan ang passport. Make sure na valid pa po ito ng at least 6 months prior ng inyong travel. At make sure din na wala itong damage o punit. At syempre dapat may valid Japan visa na. E-travel. 72 hours before ng flight, pwede na pong fill upan yan. At isave agad ang QR code. Travel tax. Mas okay kung sa online na kayo magbayad para iwas pila. May vlog na po akong ginawa kung paano gawin to. Pero kung hindi talaga kaya, pwede rin naman magbayad sa mismong airport. Mas okay din kung nakapag-check-in na kayo sa inyong airline. Pwede nyo pong gawin yan 24 or 48 hours before ng inyong flight. Para pagdating nyo sa airport, diretso na kagad kayo sa check-in baggage. Huwag din kalimutan na mag-fill up agad ng Visit Japan Web. Yan po yung pinaka-arrival card na hahanapin pag-arrive ninyo sa Japan. So para po siyang e-travel. At may QR code din. At syempre dapat naka-ready rin ang mga supporting documents nyo for immigration. Just in case lang na may hanapin. Sa akin, ito pa yung always na pine-prepare ko. Naka-save lang to lagi sa phone ko, hindi naka-print. Pero syempre, case-to-case basis pa rin to. Kung sa case ninyo kailangan naka-print, magdala rin po kayo ng printed copy. For example, kung nag-leave kayo sa work, approved leave. Kung kayo naman ay may business, ITR, DTI, business permit. Kung sponsored naman ang trip nyo, kailangan ng AOS. Pati financial at proof ng relationship nyo sa sponsor. Kung government employee naman, travel authority. Kapag business trip, invitation letter. At if ever naman na travel kayo with minor, tapos hindi kasama yung parents, kailangan ng DSWD clearance. So kung ano man yung status nyo guys, or situation, always the best na mag-research po kayo para mas ma-prepare yung mga kailangang documents. Para again, just in case hanapin sa immigration, may mape-present kayo. Okay, para naman sa mga travel essentials, syempre kailangan nyo ng internet. Kaya mas okay kung dito pa lang sa Pilipinas, naka-ready na yung gagamitin nyo. SIM card man yan or eSIM. Para pagdating sa Japan, iti-turn on nyo na lang yung data roaming. May ginagamit po ako lagi na SIM for travel. Tried and tested ko na po yan. Kaya check nyo na lang sa showcase ko. GCash Visa Card. Ito po yung always na ginagamit ko pag mag-withdraw sa ibang bansa. Kasi mura ang withdrawal at always maganda rin ang exchange rate. Mas okay din na may extra cash or credit card for backup. Sa mga mobile apps naman, mag-download na kayo ng Google Maps at Google Translate. Kasi sure po na magagamit nyo yan. At kung may nakita pa kayong ibang apps na tingin nyong useful din, mas okay kung i-download nyo na. IC card for transportation, foods, and shopping. Mas okay kung meron din kayo nito kasi sobrang laking time ang masasave ninyo pag may IC card kayo. May welcome suika po na pwedeng ma-avail sa airport. Pero kung makakakuha kayo ng regular na IC card, mas the best po yun. Kasi magagamit mo din siya in the future. Kasi baniwala po kayo, babalik at babalik po kayo sa Japan. Syempre mag-prepare din ng tamang clothes. Always check weather updates. Usually hanggang May, malamig pa po yan. Also comfy shoes dahil lakad is life talaga pagdating sa Japan. At para sa iba pang mga gamit na pang travel essentials din, check nyo na lang po sa showcase or playlist ko. At yan na po yung mga travel documents at travel essentials na dapat meron kayo bago yung flight nyo sa Japan. Hopefully nakatulong po ito sa inyo and follow for more tips.